Saan tayo tatayo para sa pagkuha ng compass orientations? Ang paggamit ng compass ay may dalawang dahilan. Pagkuha ng directions at pagkuha ng burial layout para makuha natin ang panimulang butas o opening spot at matunto ng lokasyon ng libing or load deposit. May dalawang uri ang markers, ang base markers at ang assistant markers. Ang base markers ay tinatawag nating bearing point para makunan natin ng compass orientations at quadrants, kung saan ang opening spot at kung saan ang load deposit direction. Ano ang mga halimbawa ng base markers? Ano naman ang mga assistant markers? Hindi ba kayo nagtataka na kadalasan ng mga palatandaan ay nakatabingi, nakatagilid, may nilingon, tinitingnan o kung ano pang ekspresyon? Tinutukoy kasi nila ang movement of baggages, at bawat forma at posisyon ng mga ito ay hindi aksidente lamang. Bawat posisyon nito ay may compass equivalence. Merong body orientation, merong facial direction. Tapos sasabihin lang iba na dito, doon, ganyan, ganito, base sa mga butas at linya-linya sa mga bato, at sasabihin ng iba, may pattern at exact measurements, distance at direction. No. That is wrong. There is no exact same measurements and angles kasi nakadepende sa burial commander, terrain, at mismong kinalalagyan ng bato. Ito ang kanyang body orientation. Body orientation refers to the load position. Katawan. Ibig sabihin ng bagahe. Facial orientation is the opening direction. Tinitingnan niya saan ang paborableng daanan. Ito ang kanyang orientation. At ito naman, ang kanyang direction. Kung sa iba nga hahanap pa ng counter-counter markers pa, hindi na kailangan. Masusukat mo na at mahanap ang direksyon. Pero pag matalas ang mata mo, makikita mo rin sa kanyang mata ang ginawa nating pag-examine kanina. Tugma na tugma. Ngayon tingnan mo ito, may nadagdag na forma dito. Ibig sabihin may bato malapit sa opening spot o katabi lang ng bato ang panimulang butas. At ito rin, tinutukoy nito ang patay na daluyan ng tubig. Kaya masasabi nating, ang panimulang butas ay malapit sa daluyan ng tubig sa ibaba na elevation o portion at katabi lang ng isa pang bato. Pero tatahak ang butas dito na direction o quadrant. Ito ang ichi. Ito ang ni. At ito ang san. 1, 2, 3. Marker. Opening. Deposit. Mahirap ba? Hindi naman. Pero bago natin gamitan ng compass ang palatandaan, kilalanin muna natin ang compass. Ang compass ay isang gamit sa pagtukoy ng ating kinalalagyan at ang harapan. Sa katunayan, madugo ang paggamit nito lalo na sa area. Pero atin itong pasimplihin muna. Ang compass ay pantukoy lamang sa direction at hindi pwedeng gamitin sa detection. Ang compass ay mayroong 360 degrees. Mayroon itong 16 na basic directions. Bawat direction nito ay sumasaklaw ng 22.5 degrees. May 4 na cardinal directions. Ito, ang north, ang east, ang south, at ang west. Meron din itong 4 na ordinal directions or primary intercardinal directions, ang northeast, ang southeast, ang southwest, at ang northwest. Ngunit may 8 ito na secondary intercardinal directions, ang north-northeast, ang east-northeast, ang east-southeast, ang south-southeast, ang south-southwest, ang west-southwest, ang west-northwest, at ang north-northwest. May 4 rin itong quadrants, ang quadrant 1, ang quadrant 2, ang quadrant 3, at ang quadrant 4. Narito ang buong diagram nito at ang sakop nitong degrees bawat direction.